tayo. And then we will be live on Facebook for others to follow as well. Kasi mayroon pong nakinabang talaga kasi during the time when I was in the Philippines, Sister Irene naman ay follow and ask questions. So this will be live on our Facebook in our Present Truth Believers group so that others may also be benefited by our studies. So this is a continuation of our pagpapatuloy po ng pag-aaral natin dito sa aklat ng Revelation. Papunta na sana po tayo sa Revelation chapter 14. Ngunit may mga bagay pa po sa Revelation 13 na napakahalaga po. Kaya we will be reviewing some of those, but we will focus on itong the USA in prophecy. Okay? Kikita po ba? Opo, clear naman po. Clear. Okay. So this is the USA in prophecy, the continuation of our study na kung saan ay alam po natin na there will be mayroon pong mga karanasan ng USA economically at yan po yung ating tingnan sa propesiya na kung saan ano po ang sinasabi ng propesiya patungkol po rito. Especially dito sa early writings, pages 85 and 86, sasabi po rito na yung commencement ng time of trouble. Okay? Ito yung English actually ng part ng ating presentation. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. So at that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry, yet held in check so as not to prevent the work of the third angel. At that time, the latter rain of or repressing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel. Ito yung pag-aralan natin next na chapter, sa chapter 14, kung ano po ang mangyayari sa pagkakataong yan. And prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Ibig sabihin, God will allow trouble that will actually prepare God's people for the loud cry. Na talagang po yan, na talagang trouble such as never was since there was a nation. Kaya sabi po rito sa Tagalog, pag-ibasa po. Ang pagsisimula ng panahon ng kabagabagan, nabanggit dito ay hindi tumutukoy sa panahon kung kailan ang mga salot ay magsisimulang ibuhos. Ngunit sa isang maikling panahon bago sila ibuhos, habang si Kristo ay nasa santuaryo sa oras na yun, habang ang gawain ng kaligtasan ay nagsasara, ang kaguluhan ay darating sa lupa at ang bansa ay magagalit. Ngunit pinipigilan upang hindi mapigilan ang gawain ng ikatlong anghel. Sa panahong iyon, darating ang huling ulan o nagpapaginhawa mula sa presensya ng Panginoon upang magbigay ng kapangyarihan sa malakas na tinig ng ikatlong anghel at ihanda ang mga banal na tumayo sa panahon kung kailan ibubuhos ang 7 huling salot sa palabas. Okay, so yun po mga kapatid, no, na hayaan po ng Panginoon na may oras po na habang hindi pa po sarado yung kaligtasan para sa iba, ay mayroon pong tinatawag na kaguluhan na darating sa lupa at may mga bansa ay magagalit kasi nasa propesya po yan na talagang kahit yung buong bansa ay magtitipon laban sa bayan ng Diyos. Pero ganun pa man ay pinipigilan po yan hanggat sa panahon na maitunog talaga yung ikatlong balita, yung tinatawag nating the loud cry.
Kaya ibubuhos po ng Panginoon ang kanyang espiritu sa buong laman. Sa lahat ng laman, actually, sinabi po yan sa Joel chapter 2, verse 28. Alam po natin na kailangan po natin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang lahat ng ating mapag-aralan sa gabing ito, sa hapong ito, ay maging kapakinabangan po at maalaala natin kung ito na ay kinakailangan. So tayo po ay maniklod sa ating pananalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa hapong ito, Panginoon, nandito muli kami upang sariwain at patuloy naming pag-aralan po ang inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na wala kaming kakayanan sa pag-unawa at pag-alaala ng mga bagay na espiritual. At ito ay mga hulang darating sa hinaharap. Kaya tulungan po ang bawat isa sa amin upang ito ay maunawaan namin, maabot namin ang inyong nais na aming maunawaan. Para sa ganun, Panginoon, kami rin po ay maging handa at magkabahagi din po sa aming kapwa, na kung kinakailangan, Panginoon, na ipaalala niyo po sa amin ito sa pagkakataon na kami po ay makapag-share din sa aming mga kapatiran, at ganun din sa aming mga kapatiran na sumusubaybay po sa live na pag-aaral na ito. Patuloy nawa ng inyong Banal na Espiritu ang siyang lumukob upang akayin ang aming puso at damdamin sa paghanda, Panginoon, sa nalalapit na mga kaguluhan na mangyayari. Ngunit kayo po ay maghanda ng inyong bayan upang matapos na po ang gawain sa lupang ito. Salamat, Panginoon, at pagpalain po Sister Iris at Sister Lani at kasama na po ang mga kapatiran na sumusubaybay sa programang ito at sa pag-aaral na ito. Amin pong pinasalamatan na inyong tugunin ayon lamang po sa inyong kalooban. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, which biblical land does the OSA symbolize? So, sabi po rito, mayroon pong inspiration sa Shepherd's Rod Book, Volume 1, page 76 says, "The land of Goshen stands as a symbol of the United States of America, in which the church came into existence. While our country is productive, like the land of Goshen, the richest in the world and a Protestant nation, it is the best for missionary work, for it is made up of all nations, and therefore, like the land of Goshen, the most productive in Egypt, the world." So yan po yung biblical na land na symbolize ng land of Goshen, na kung saan ay nandyan po ang tinatawag nating God has harbored the church. Kahit po yung General Conference nandyan sa USA. Kaya kahit yung mga Protestant religion ay nandyan din po. Kaya dyan po na harbor or dinadala ang mga headquarters ng mga Christian religions. Okay. Ngunit may kahalagan po ito na sinasabi po rito. Atin pong basahin sa Tagalog para po lalo nating maunawaan. Aling lupain ng Biblia ang sinisimbolo ng USA? Shepherd Rod Book, Volume 1, page 76. Ang lupain ng Goshen ay nakatayo bilang simbolo ng Estados Unidos ng Amerika, kung saan umira lang simbahan. Bagamat ang ating bansa ay mabunga tulad ng lupain ng Goshen, ang pinakamayaman sa mundo at isang bansang protestante, ito ang pinakamainam para sa gawain misyonero sapagkat ito ay binubuo ng lahat ng mga bansa at sa makatuwid ay tulad ng lupain ng Goshen, ang pinaka-produktibo sa Ehipto sa mundo. Okay, so alam po natin mga kapatid na yung Ehipto ay yan po yung makamundo na pan. Ngunit nakita natin na ang Amerika, we know na mayroon din kamunduhan ng Amerika. Ngunit God preserves His people. Kaya katulad po yan sa Egypt dati,
na bagamat ang Egypt ay mayroon pong pagsamba sa anumang Diyos-Diyusan at makagundong kalayawan, ngunit ang Diyos ay mayroon pong bayan na kanyang pinipreserve. Kaya yun po yung biblical na simbolo na ginagamit po sa Biblia. Okay, sabi po rito sa Testimonies for the Church, Volume 5, 217, paragraph 2. The church has turned away from following Christ as its leader and continues to retreat towards Egypt. Alam po natin yan na ang Egypt ay sanglibutan. Ibig sabihin, makasanglibutan. So ang iglesia has turned from following Christ. At nandito po tayo ngayon sa kalagayang yan, na kung saan ay kahit ang ating iglesia, Seventh-day Adventist, ay hindi po siya exempted. Dahil nandito pa po tayo sa sanglibutan. Ngunit ang Diyos ay naghahanda ng kanyang bayan. Kaya nga po ay pinag-aralan po natin kung ano po ang mga pangyayari upang sa ganon ay maging handa po tayo sa mga nagaganap sa lupang ito. Sabi po rito sa pagpatuloy, many for years have not advanced in knowledge and true holiness. They are spiritual dwarfs. Instead of continuing to be perfect, they will return to the darkness and slavery of Egypt. Their thinking is not used in virtue and true holiness. So yan po yung kalagayan na kung saan ay sinasabi po sa inspiration, na kung saan ito po yung kalagayan ng ating iglesia, na bagamat na harbor or umiiral po siya sa lupaing masagana sa USA. Ngunit hindi po exempted ang ating iglesia na maiwanan ang pagsunod sa ating Panginoon. Atin po basahin sa Tagalog. Paano nga yung basa, Brad, nung early writings? Testimonies for the Church. Testimony for the Church, Volume 5. 217, Paragraph 2. paragraph 2. Ah. At tahan ito malikod mula sa pagsunod kay Kristo na kanyang leader at patuloy na umaatras patungo sa Ehipto. Testimony For the Church, Volume 2. Volume 2, 123, paragraph 2. Marami ang nasa loob ng maraming taon. Marami ang sa loob. Marami ang sa loob ng maraming taon ay hindi sumulong sa kaalaman at tunay na kabanalan. Sila ay mga espiritual na na duwende. Sa halip na magpatuloy sa pagiging perpekto, sila ay babalik sa kadiliman at pagkaalipin ng Ehipto. Ang kanilang pag-iisip ay hindi ginagamit sa kabanalan at tunay na kabanalan. Oh, yan po yung nangyayari actually sa kasaysayan na alam po natin na noong ni-reject po yung 1888 message, ang sabi po sa hula na 2 years after sana ng pagtanggap, kung tinanggap yung mensahe sa panahon ni Jones and Wagoner, 2 years after that sana ay nasa kingdom era na tayo. Pero bagamat ganun po yung nangyari, ay sabi po ng inspirasyon, sabi sa hula, na dahil ito inireject noong 1890 by the whole is the ace, ay babalik po tayo sa tinatawag na wilderness for 40 years. Kaya nga po yung pag-iral ng kaalaman, ang pagsulong ng kaalaman ay tumigil. Ibig sabihin na walang mensahe within 40 years. Imagine na walang bagong mensahe na lumabas mula noong 1890 hanggang 1930. Yan po yung span of years na kung saan ay naging duwende, dwarf, dahil walang bagong katotohanan na magpapalago sa iglesia. Ngunit noong 1930, ito po ay lumabas. Kaya nga po pinansin po yan. No, pinansin po yan na walang mensahe po. Kaya sabi dito sa propesiya, sa testimonies, na talagang naging mabagal ang pagsulong ng
karunungan o kaalaman kahit nasa spiritual. At yun po yung sinabi ni Ellen G. White na kung saan ay pabalik o umaatras, padulong o patungo sa Ehipto, pangsanglibutan. Ibig sabihin, makasanglibutan na. Bumabalik doon sa kanyang kalagayan mula noong siya ay nagkaroon ng katotohanan na talagang ang kabanalan na hindi nyo na masyadong makikita. Which prophecy speaks of her wealth? Ito po yung usapan natin patungkol po sa ekonomiya. About the wealth of this nation that was actually predicted in the book or in the Bible as Goshen that harbors the Church of God. Sabi po rito sa Isaiah chapter 2 verse 7. Sabi po, their land also is full of silver and gold. Neither is there any end of their treasure. Wow, walang katapusan. There is no end in their treasure. Their land is also full of horses. Neither is there any end of their chariots. Because these are actually representation of transportation. Alam niyo po yung horses dito na binabanggit ay yan po yung transportation during the time of Isaiah. But it was actually mentioned there that their land is also full of chariots or of horses. Ibig sabihin ito transportation. Nakita naman po natin na noong nag-increase yung knowledge ng sanglibutan ay nagkaroon po ng maraming mga sasakyan, okay? At yan po yung sabi nga po rito, neither is there any end of their chariots. Walang katapusan po yung mga transportation production or produce ng mga sasakyan. Yan po yung implication po dito. Basahin po natin sa Tagalog para po. Aling propesiya ang nagsasaad ng kanyang kayamanan. Isaiah 2 verse 7, ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, ni walang katapusan ang kanilang mga kayamanan. Ang kanilang lupain ay puno rin ng mga kabayo, ni may katapusan man ang kanilang mga karo. So kung literal natin tanggapin yan mga kapatid, ay hindi naman po yung mga horses ang nagpuno sa Amerika, kundi transportation. Okay, so maraming sasakyan. Gumagawa pa sila ng maraming sasakyan, mga bagong moda, di ba? Yan po yung napapansin natin na kung sana hindi po natitigil yan. Kasi every time and then mayroon pong development, mayroon pong pagdagdag na mga transportasyon na kung saan yan po yung nade-develop. Yan po yung nakahula sa Isaiah chapter 2, verse 7. Okay? So, sabi pa po rito sa Timely Greetings, Volume 1, number 29, paragraph 10. Of all the nations in the world today, America, the nation in which are the headquarters of the church, is the richest, especially so as this particular time, the time in which this truth is unfolding. Moreover, no other nation has as many church leaders or horses. Yan po ang sa symbolikal naman po na pagkaunawa ng horses dito na sinabi ay church leaders and as many churches, chariots. Yan po yung pagka-interpret po ng hula. Yung interpretative prophet na sumulat nitong Timely Greetings na kung saan no other nation in the world has for every one of its citizens room in its chariots. These are the designating marks which the Lord employs to point out the land and the people to whom He is speaking. Because it is spiritually prophesied that these horses, tama po yun sa prophecy, hindi natin ma-apply yung horses dito na literally, kundi it is a symbolical
of church leaders, or yung chariots naman is actually symbolize of churches. So that is the interpretation in prophecy. But there is another implication as to the transportation during the time of Isaiah, that he uses horses and chariots because those are the things that transport a person or people from place to place. So yan po yung ang paglaganap din po ng mensahe is through the horses that signifies or nag-ano siya, symbolize ng mga taong nagdadala ng mensahe. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Maingay. Timely Greetings Volume 1, number 29, page 10. Sa lahat ng bansa sa mundo ngayon, ang Amerika ang bansa kung saan ang punong tanggapan ng simbahan ang pinakamayaman, lalo na sa partikular na oras na ito, ang oras kung saan ang katotohanan ito ay nagbubukas. Bukod dito, walang ibang bansa ang may kasing dami ng mga pinuno ng simbahan, mga kabayo, at kasing dami ng mga simbahang mga karo. Walang ibang bansa sa mundo ang may para sa bawat isa sa mga mamamayan nito na silid sa kanyang mga karwahe. Ito ang mga tanda na ginagamit ng Panginoon upang ituro ang lupain at ang mga taong na kanyang kinakausap. Okay, so ito po ay ibig sabihin ng Panginoon na nangusap sa mga tao na kung saan ang sentro po talaga ng mensahe. Kaya nga po yung headquarters ay doon po talaga sa US, sa USA. Kasi nandyan po nangusap ang Panginoon at ang mensahe ito ay lumaganap at nakaabot po sa atin. Kaya nakatanggap po tayo ng mensahe kasi nangusap ang Panginoon doon sa USA. Doon nag-establish ng headquarters, kaya ang buong mundo ay nakikinig. Ibig sabihin, dadaloy po yung katotohanan mula doon. They are representing horses that will transport the message to the people. Yan po yung lathala o pagkaturo po sa atin dito, na kung saan ito po ay mga palatandaan na kung paano po ang mensahe ay lumalaganap sa buong mundo. Ang Diyos ay nangusap sa mga leaders during that time sa lupain ng Amerika, na kung saan yan po ang naging lugar na kung saan ay naabot din ang ibang mga nasyon ng mga mensahe. Okay, sabi po rito, how is this nation building up its wealth? Paano paano dumami ang kanyang kayamanan nito? Nasa propesya po yan. Zephaniah chapter 3 verse 3. Her princes within her are roaring like lions. So roaring lions. Her judges are evening wolves. They know not the bones till the morrow. Yan po yung naka-prophesy na kung saan ay biblically speaking, the princes, ang mga leaders niya. Kaya sabi po rito sa Timely Greetings, she has piled up wealth by going after it as an evening wolf goes after its prey. So, yan po yung ginagawa nitong nasyon na ito na nasa prophecy, na mayroon po siyang mga leaders o mga commanders na pumapasok sa ibang mga countries para kamkamin ang kayamanan. Kaya yumaman po sila. Okay, so yan po yung pagkasabi po rito. Tingnan natin sa Tagalog na translation. Paano nabubuo ng bansang ito ang kayamanan nito? Zephaniah 3 verse 3. Ang kanyang mga prinsipe sa loob niya ay ang mga leon na umuungal. Ang kanyang mga hukom ay ang mga lobo sa gabi. Hindi sila ngumunguya ng mga buto hanggang sa kinabukasan. Timely Greetings Volume 1, number 23, page 3.
siya ay nag-ipon ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsunod dito tulad ng isang lobo sa gabi na hinahabol ng biktima nito. Ayan. So yun po yung pagka-interpret nitong si Panaya chapter 3 verse 3 na kung saan ay sinasabi po diyan na yung kanilang mga leaders diyan, mga captains or mga commander diyan ay talagang makapagsalita po yan like lion, roaring lion na kung saan ay kung ano po ang kanilang iuutos ay talagang magaganap. Yan po yung pagkakuan diyan sa propesiya. At ang kanyang mga hukom ay tulad ng lobo sa gabi. Ibig sabihin, they are actually looking for countries that they will be yung kanilang kamkamin ang kayamanan at atin po yan na aprubahan na nangyari po sa Pilipinas. Di po ba? Sino po ang makaka-reflect dyan, di ba? Kahit yung Pilipinas po ay talagang nangyari po yan sa atin na ang kayamanan ng Pilipinas ay sana po ngayon. So ilang taon po na mayani at yung Amerika sa Pilipinas. At ganun din po sa ibang mga countries. Sa Libya, kinakamkam nila po yung mga kayamanan. Kaya yun po yung sinasabi sa hula na kung paano po nabuo ang kayamanan ditong nasyon na ating pinag-aralan sa ngayon. Okay, now, will her economic structure collapse? Ito na po yung nabanggit natin nung last na meeting natin. Na kung saan ay itong Amerika ba mag-collapse din? Okay, tingnan natin mga kapatid. Nasa prophecy po siya. Okay? So ito po ay nakatala sa Daniel chapter 11 verse 45 na kung saan ay and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. So yun, kung atin pong suriin, pag-aralan ang 11th chapter of Daniel, you can see there that there is actually a pattern of kingdom of the north and kingdom of the south. But we will not discuss this yet in this study. We will be discussing that when we go to Daniel study. This is a Revelation series, so we will just pick up some of the important aspect in this study. So ito po ay nakaprophesy, and Inspiration says in Timely Greetings Volume 2, number 7, pages 8 and 9, sabi po roon, now that Great Britain's economic structure is in grave danger of collapsing, and as her empire is fast crumbling, we fear that the fulfillment of verse 45 is perhaps closer than one might realize. Pero alam natin mga kapatid, na after ng Great Britain na collapse, ay lumipat, parang nagkuhan po siya. Mayroon pong another country that evolved na lumabas, kaya na-fulfill po yung prophecy sa pinag-aralan natin sa Revelation chapter 13. Di ba ang na-prophesy po diyan na mayroon pong beast na lalabas sa lupa. Itong beast na lalabas sa lupa ay may two-horn, ito yung tinatawag na like a lamb, two-horned lamb-like beast. Yan na po yung Amerika. Kaya itong pag-collapse ng Great Britain ay isa lang po sa mga parang kwan po siya, yung step by step na pagpakilala sa masunod na superpower. Kasi during that time, ang World War II was actually imminent, na kung saan yan po yung tinatawag nating King of the North. Ngunit ito po ay nalipat at nakikita po natin ngayon na ang superpower at this time is not Great Britain, but it is America. So lumipat po ito
ibig sabihin, yung fulfillment nitong verse na ito, verse 45, ay mangyayari in the future. Dahil hindi pa po natin nakikita na fulfill yun sa Great Britain. Okay, tingnan po natin. Basahin natin sa Tagalog. Babagsak ba ang kanyang ekonomiya sa istruktura? Daniel 11 verse 45. At kaniyang itatayo ang mga tabernakulo ng kanyang palasyo sa pagitan ng mga dagat sa maluwalhating banal na bundok, gayong may darating siya sa kanyang wagas Sorry. at walang tutulong sa kanya. Timely Greetings Volume 2, Number 7, page 8 and 9. Naputol. Turang pang-ekonomiya ng Great Britain ay nasa matinding panganib na bumagsak. At habang ang kanyang imperyo ay mabilis na gumuho, natatakot kami na ang katuparan ng talatang 45 ay marahil ay mas malapit kaysa sa maaaring mapagtanto ng isa. Okay, so ito po ay sinabi po lang dyan na kung saan ay nakikita na po yung pagbagsak ng Great Britain dati. Pero yun po yung inaalala nila na mas malapit na ang pag-fulfill nitong verse 45. Pero yun po yung mangyayari pa na hinintay natin kasi wala pang nagtatayo ng tabernakulo sa dalawang yung pagitan ng dagat. Ibig sabihin, mayroon pong dalawang dagat diyan na kung saan ay nasa gitna niya ay magtatayo siya ng tabernakulo niya. At anong dagat itong binabanggit dito? Yung dagat ng yung Mediterranean Sea at saka yung tinatawag natin na Dead Sea. Okay? So ang nasa gitna po niyan ay Mount Zion or Jerusalem. So yan po ang lugar na kung saan ay pag magtatayo na po dyan yung makapangyarihang nasyon ng tabernakulo niya, then that's the time when this verse 44, ay matutupad na or ma-fulfill. So tingnan natin na sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ito po yung sinabi dito sa Revelation chapter 13 verse 16 and 17. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. So, itong talatang ito is under the context of America because we know that this is a two-horned beast. Kasi itong two-horned beast ay napag-aralan natin na it actually represents America. So therefore, sinabi dito na ang he dito ay representing America. So he that had the mark, yung mga tao, okay? So he had the mark or the name of the beast. So kailangan na itong mga taong ito na magkaroon ng tinatawag natin hindi sila i-persecute dahil mayroon silang marka. Ibig sabihin, kung may marka sila, ay makabili sila, mamuhay sila ng masagana kasi makabili nga. Okay? At itong kaya sinabi po rito that no man might buy or sell save he. So ibig sabihin yung mga tao lamang na may marka ang siyang makabili. Kaninong marka ito? And then may pangalan. Nino? Pangalan ng beast. Anong beast? Siyempre under po yan ng itong beast na pinag-uusapan natin, yung Amerika. Or the number of his name. So, ang tinutukoy na his na dito ay yung beast.
Okay? Kung sino po yung nagdadala ng makapangyarihang nasyon na yan, siya po yung may pangalan na yan, may number. Okay? Kaya hindi natin mailagay yan sa Papa. Okay? Sa ibang mga interpretasyon, especially yung na book na Mark of the Beast by John Marcosen, ang sinabi po doon na yung number ay nasa Pope. Pero mga kapatid, sabi po ng ni James White, na kung saan ay sumulat po siya ng A Word to a Little Flock. Ang sabi doon mga kapatid, na this beast and the mark is actually confined in the USA. So ibig sabihin, walang kalabtanan o walang koneksyon. Ibig sabihin, yung Papa dito. Because the Pope has, yes, sabihin natin na yung pangalan niya daw ay equals to 666. Pero hindi po yan ang tamang interpretasyon. Bakit po? Dahil ginamit po nila yung numerology. Yung numerology is spiritualism and it is not biblical. So, pwede naman natin na kung basihan yung pangalan ng tao, kung itotal mo yung ibang mga presidente sa USA, ay mayroon din sila, matutal din siya sa 666. Katulad daw na sa pangalan ni Ellen G. White din, 666 din siya. Oh. So hindi natin malailagay yan sa pangalan ng tao. So ibig sabihin, ito po ay sa pangalan ng kapangyarihan na kung saan na-confine ito. Kung saan po ang pangalan na ito, yung number na yan, ay nandun po yun. Ibig sabihin sa Amerika po yan. Hindi po siya sa Pope. Okay? Yan po yung ating pinapaklaro na kung saan ay dahil ito po ay two-horned beast, ay hindi natin masasabi na i-accuse natin yung Papa na siya ang may number niyan o siya yung may marka. Dahil ito po ay two-horned beast. Hindi po siya yung leopard-like beast. Ang leopard-like beast sa chapter 13 verse 1 to 9, ayan po ay patungkol sa buong sanglibutan na may nasugatan po dyan. Yung nasugatan ay yan po yung Pope. Gumaling po siya noong 1929 at kaya namangha po yung sanglibutan na bumalik yung kapangyarihan ng Papa. Ngunit siya po ay nag-initiate lang. Pero ang gaganap ng kapangyarihan po dyan na magpapataw ng mag-decree, magdeklarar ng Sunday law ay hindi ang Pope, kundi ang Amerika, which is the superpower when he will establish his tabernacle in Mount Zion. Pero yan po ang katapusan niya. Ibig sabihin, there will be an end for that. Kaya sa ating patuloy na pag-aaral dyan sa Daniel chapter 11, verse 45, ay atin po yung maisalarawan. Pakibasa lang nga po itong tekstong ito sa Apocalypse 13, 16, and 17. At ang lahat, maliliit at malalaki, mayaman at dukha, malaya at alipin, ay tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. At upang walang makabili o makapagbenta maliban sa may tatak o pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Okay, so ang pinag-usapan po dito nga po, yung hayop na ito, yung beast na ito, ay confined doon sa USA. Siya po yung beast na tinutukoy dito, na kung saan ang bilang dito ay kung saan po kung sino po ang nangunguna sa nasyon na yan, then he has that name and mark na kung saan ay yan po yung kanyang description dito sa kasulatan. Hindi po natin ma-accuse yung Papa dito kasi biblically speaking, it is under the two-horned beast, not on the leopard-like beast, which
it's talking about the papacy na nasugatan. Okay? So, ang sabi po na inspirasyon, Timely Greetings Volume 2, number 17, pages 9 and 10, this power, you see, is to control the world's market too. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ito ay, ang nasyong ito ay magkocontrol. It will control the world's market. At walang ibang nasyon na nagde-describe nito kundi ang Amerika. Sabi rito, the two-horned beast exercises all the power, which the first beast, the leopard-like beast, exercised, again showing it to be a world power. Indeed, it requires just such a power to compel all the inhabitants of the earth to worship as He commands. Kasi siya po yung may kapangyarihan. He has the power to decree because of the economy. May kayamanan pa siya. Pero yun na nga po, may prophecy din na babagsak siya. Okay. And to implement a likeness of a church and state government that is as outdated as are the Middle Ages themselves. Yes, it takes such a power to influence the world, save those whose mark or whose names are written in the Lamb's Book of Life to bow down to it. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Ito po yung mga nakatala dito sa Timely Greetings para po lalo nating maunawaan. Sorry na nawala yung translation. Okay. Ikuha na lang natin mga kapatid. I will just translate it on my own. Sabi po rito, itong kapangyarihan ito na ating magkita ay mag-control po siya ng sanglibutan. Especially sa market, the whole economy of the world market. Itong Amerika, kasi ito horn beast po siya yung Amerika, ay meron po siyang kakayanan, may kapangyarihan. So ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya na kung saan ay exercise niya. Kanyang gampanan ito na may kapangyarihan po siya. At pinapakita lamang po dito na ito ang kapangyarihan na pangsanglibutan. Dahil alam po natin na yung kapangyarihan ito ay nasa Amerika lamang mga kapatid. Wala po siya sa alam natin mga kapatid yung two-horned beast. Yan po ay nagre-represent ng Amerika. So we can say that it is actually focus on this nation, not in Vatican. Kasi ang Vatican is a small state in na kung saan yan po yung nagre-representa ng seat of the papacy. Pero ang pinag-usapan po dito, yung kapangyarihan, the superpower that will actually exercise the church and state, na siya po yung magdadala. Kaya sinabi po siyang, tinawag po siyang image of the beast. Image, ibig sabihin, hatakin niya po yung imahin ng dating kapangyarihan na kung saan niya, yun po yung ginamit ng papacy during the time. Na kung saan ay mayroon po siyang yung pag-unite ng state and church. Kaya yan po yung gamitin ng kapangyarihan ng USA. Kaya yung Papa po ay nagbisita sa Amerika to unite their power. Yan po yung gagamitin niya. To decree, to dictate the world. At siya lamang ang may kakayanan niyan. Dahil yan po sa influensya niya na papalaganapin niya. Maliban lamang mga kapatid na may kaligtasan sa mga taong nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na kung sana hindi po mag-bow down doon. Ibig sabihin may mga taong tatayo po dyan. So ang kapangyarihan ng Amerika, yan po ay yung magbigay o mag-decree ng
universal Sunday law. Although Britain's economic structure was in danger of collapsing after the Second World War, it did not collapse. Why? The British economic structure remains one of the strongest in the world today. The U.S. economic structure, although apparently is in current danger of collapsing, will remain strong throughout the Assyrian period. So mayroon po ditong comparison na kung saan ang Great Britain, where it has been in danger of collapsing but it was not, but still a stronger, strong pa rin siya mga kapatid. Ngunit itong Amerika naman, the USA, mayroon din po siyang danger of collapsing pero will remain strong until the time when he can fulfill the prophesied description ng kanyang nasyon. Her wealth will be transferred to the Babylonian period. Kaya yan po mga kapatid, yung kaya mayroon pong tinatawag na gigantic war. Gigantic war in the sense that America will lose the war, kaya nga po i-transfer na po yan sa Babylonian era. Kasi ang Assyrian era ay ang kanilang capital city ay yung Nineveh. At Nineveh in this prophecy actually is America. And the center of Assyrian in typological study. So it's a deep study, but we will just mention that one. Now we are now actually in Assyrian period. In Assyrian period, that there will be a confederation of nation. Magsama-sama yung mga nasyon, kaya nagkaroon ng UN, United Nation, at sino po ang nag-umpisa niyan? US, di po ba? Sa New York. So yun po yung sentro ng kapangyarihan ng Assyria. At after po ng gigantic war, yan po yung mangyayari, i-transfer po yan sa Babylonian period. After kasi ng Assyria ay ang Babylonia. So, kaya nga po doon sa Revelation 18, 1-4, yan na po yung pag-sound ng loud cry na the purified church, the triumphant church will declare, they will say, "Come out of her, my people. Come out of Babylon," because during the time of the loud cry, it is already in Babylonian era as well. Okay? So, yan po yung nakatala dyan. So, will the US capitalist system fall? Dito po yung nababasa sa Revelation 18. Ito na po yung binabanggit ko. Na during that time, Revelation 18, yung pagtawag ng purified church na 144,000, okay, na mapag-aralan natin sa Revelation chapter 14, the Lamb will stand on Mount Zion with the 144,000 and they will declare, "Come out of her, my people." At ito po yung patuloy dito sa verse 4, "And I hear another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues." So ito po yung paghahanda na tatawagin yung mga ibang reliyon. Ibig sabihin mga kapatid, Protestant nation or Protestant churches, tatawagin sila. Come out of there. Kung sila ay sumusunod sa sistema ng Babylonia, may mga doktrina sila na hindi po doktrina ng Panginoon. Ibig sabihin, they are confused because of the doctrines, adulterated doctrines na pinapainom sa kanila. So, tatawagin po sila, "Come out of her, my people." Tatawagin ng Panginoon ang kanya doon sa ibang mga reliyon during that time. "For her sins have reached unto heaven,
and God had remembered her iniquities. Reward her even as she rewarded you, and doubled unto her double according to her works. In the cup which she had filled to her double. How much she had glorified herself and lived deliciously. So much torment and sorrow give her, for she said in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judgeth her. So yan na po yung paghukom ng Panginoon sa Babylonia, na during that time it will transfer to be Babylon, because there will be power that will actually may uupo na babae. Yan na po yung Revelation chapter 17, the scarlet colored beast. Okay, basahin po natin dito sa hindi pa pala ito na hindi siya na transfer yung pagkasalin ko sa Tagalog. So I think we will stop here. It's already time. 25 slides na pala tayo. So dito po muna tayo po, mga kapatid. I have not transferred my translation on this slide. So we will continue that on the time where you are available. Okay, so any reflection, any question sa ating pag-aaral sa hapong ito? May tanong lang po ako regarding doon sa 666 na sinasabi. Okay, yes, okay. Di ba sabi nila tinatatakbo yun? Ano yung explanation nila po doon? Kasi may mga naririnig akong ganun eh. Oo, ang pagka-kwan po nila yan, pagka-interpret nila, na yung tatak, yung 666 na number ay nasa Pope, dahil nandun po sa pangalan ng mitre, yung sa cup ng Pope, ay mayroon pong tinatawag doon na Vicarius Filidae. Vicarius Filidae ay kinuhaan nila ng Roman, they apply the Roman numeral number, Roman equivalent. number. Equivalent niya sa number. So pag itotal niya ay 666 nga. Pero ang kwan po dyan, mayroon ding U, di ba? Ang U doon ay ginawa nilang V. Pwede po ba yon? So, kwan po yun, parang inakma lang nila na sa halip na U, walang kwan po yun, walang value sa Roman numeral. Pero binilang nila na V. So, dinagdag nila yon sa number na Vicarius Filidae. At yun po yung pagkaunawa nila, na kung saan they use numerology to get the interpretation na yung number na 666 ay nasa Pope. Pero mali po yan. Hindi po yan tama, dahil wala po. Ang numerology po is that is pagan po yan. That is actually a myth. It's a myth na kung saan ay number itugma mo doon sa biblical na interpretation. The Bible did not teach us about numerology na i-apply mo sa pangalan ng ng entity. So hindi po 'yan. Kaya nung napag-aralan ko rin po ito ay tama nga po na hindi po dapat numerology ang gamitin diyan to interpret the Bible. So ang dapat na ating sundan po kung ano nakasulat sa Biblia. Kung saan nakalagay yung 666 na 'yan, ay nandun po yun. Ibig sabihin, kung USA po yan, siya po yung may kapangyarihan dyan. Siya yung may marka. Siya po yung may pangalan at may number na 666. Hindi po yung Papa. Kasi ang kapangyarihan po na
na gaganap talaga dyan ay yung superpower. He will use, hatakin niya po yung sistema ng lumang sistema na i-combine niya yung state at saka church. Kaya magkaroon po sila ng relasyon ng church. At dahil makapangyarihan po siyang estado, ay magamit niya po yung influensya ng church para makadecree siya. Okay, makadeclare siya ng sanilo. Kasi yun po yung mark of his being the beast. Kaya tinawag dyan na mark of the beast. Okay, marka ng beast na yan. Walang ibang beast po na binabanggit yan na lumitaw sa lupa. Yan po yung USA. Hindi po yung Vatican. Okay, yung Vatican kasi lumang lupa po yun. Ibig sabihin dagat nga po yung description niyan eh. Kasi ang dagat po yung kalipunan ng mga civilization. Yan po yung patpat dito sa biblical interpretation at spiritual inspiration na kung saan ay inspired by God yung pagka-interpret po nito. Kaya dito po ay pinapahayag lang natin na the interpretation at karamihan po ng mga theologian applied the 666 to the papacy. But the present truth, the message tells us that it is not, because we need to confine and interpret the Bible as is. Ibig sabihin, kung ano nakasulat sa Biblia, yun lang po tayo. Okay? Hindi po tayo gawa-gawa ng mga numbers para mag-exact sa 666 at apply natin doon. That is not. Okay? Pero kasi di ba yung iba nga sabi nila, kakabitan daw ng chips, yung mga ganyan yung kwento ng iba, natatawa ko. Pero ito sa akin po, sa aking pag-a-analyze lang. Sabi ko doon sa isang ka-brother ko, yung chips, lagyan ka man yan sa katawan mo, hindi mapaparumi ang spiritual mo yan. Sabi ko kasi yan ang number 1 natin yung banal na espiritu nasa katawan natin. Kailangan natin na maging malinis. Ngayon, kung sasabihin niya 666, tinatatak sa noo, sa kamay, o kung saan parte ng katawan natin. Kahit tatakan ka pa ng 666, tarin pa yung buong katawan mo ng tato o numero, o kahit baunan pa yan ng chips na sinasabi, hindi yan kayang parumihin ng espiritu natin. Hindi nila kayang parumihin ng banal na espiritu kahit anong gawin nila. Sa akin, ito, analyze ko lang. May punto ka, Sister Aris. May punto yan. Pangalawa, sabi ko, ang 666, pag tinatakan ka sa noo, ang ibig sabihin nun, sa akin po interpretasyon ko lang na, pangunawa ko lang po. Sabi ko, yung 666 na tinatak sa noo mo, yan kung ano ang nilalaman ng isip mo. Yan Yan 666 na nilalagay, tinatatak sa dibdib mo, sa balikat mo, o kung saan, yan yung nilalaman ng puso mo. At yung 666 na tinatatak sa kamay mo, yun kung ano yung ginagawa mo. Napakalina. Sa akin po gano'n sa akin gano'n ang interpretasyon ko. Diyan sa 666 na yan. Kung pag-aaralan lang naman. Kasi ako, naniniwala po ako, sabi ko nga doon sa isang ka-brother ko nung minsan na ko doon sa nagsisilbi nung pagkain, pinagalitan. Sabi niya, hindi kami umiinom niyan, bawal sa amin yan. Sabi niya gano'n. Nahiya ako doon sa nagsiserve. Sabi ko nga sa kanya, alam mo Brad, sabi ko hindi naman nakakarumi ng espiritu natin yun. Sabi ko sa kanya, kahit nga makain na, hindi naman dudumi espiritu natin dyan. Sabi ko, dumudumi ang espiritu natin, yung pananalita mo, yung way ng pagsasalita mo. Sabi ko, naka-offend ka dun sa tao. Sabi ko sa kanya. Tanggap naman niya na nagkamali siya. Yan ang nagpaparumi sa atin. Hindi yung mga bagay na kahit, sabi ko nga, kahit tatakang ka, kahit silyaduhan ka pa, kahit punuin ka pa ng tato ng 666 na yan, walang epekto sa espiritu natin yan. Ang may epekto sa espiritu natin, kung anong lalamanin ng isip, ng puso, at kung anong ginagawa natin. Yun ang magpaparumi sa banal na espiritu na nasa katawan natin. Ako po yun yung pangunawa na ibinibigay sa akin ng Diyos. Para po sa akin Yun po yung... Ngayon, kung sa place naman, malino naman sa Bible yan, alam naman natin yan na talaga naman magtatayo ng base ang Amerika sa lugar na yan. At pag nagtayo siya,
Ayan na, diyan na tayo magbibilang ng countdown. Di Oo. po ba? Yeah, Kasi after ng ano di po ba meron na yan parang naging usapan dati si si Trump yata yung nakipag-usap din nung araw. Nung panahon po na nakaposition siya. oh, kasi nag-declare nga po siya na ilipat yung capital kasi sa Tel Aviv yung capital city ng Israel nilipat niya po sa talagang tunay na Jerusalem yung capital city ng Israel. Pero dahil palitan ng kanyan na nilagay nila sa Tel Aviv yung capital city. Ngayon medyo naging hudyat nga yun ng dili pag-unawaan at sabi nga ng mga Bible students na parang hudyat na ito. Hudyat na ng malaking gera. Pero sa ngayon ay nakikita naman natin na mayroong paghahanda din ng Israel at lumalawak yung scope ng NASA, ng tinatawag natin na grupo ng mga nasyon na nag-uumpukan, nag-confederate para sa talagang may digmaan na mangyayari dyan. At Pero Pastor Glenn, talagang yan ay malinaw. Malinaw sa materia na sign na darating na si Jesus Christ. Yung mga rumors of war na yan, di ba, nasa Bible yan? Oo. Diba? Pero may mga pangyayari pa na hindi pa natutupad sa propesiya kasi ang alam lang natin pag may mga rumors of war darating ng Panginoon. Pero ang alam po natin, yan po yung mga signs ng pagdating ng Panginoon sa paghuhukom. Kasi alam natin yung paghuhukom ay that is coming like a thief in the night. Yan po yung tinatawag sa sudden come to the temple. Yung sudden come to the temple, yan po yung coming of Christ to judge the church. Kasi He will purify the church. Ito po yung misunderstanding ng mga kapatiran na sabi po nila na yung coming ni Christ as a thief, yan ay second coming. Pero yan po ay hindi po tama yan. Dahil ang tama po ay yung second coming kasi ni Kristo ay audible, visible. I-compare mo sa pagdating ng magnanakaw, hindi po siya tugma. Ibig sabihin, ang tinatawag na coming as a thief is actually a judgment of God to those people who doesn't know. Ibig sabihin, hindi niya lang nalaman na nandun na palang Panginoon sa kanya. Tinawagan na siya. So he rejected. So coming as a thief is actually coming in judgment na kung darating sa iyo ang kamatayan, that's a thief. Na close na yung probation mo. Hindi handa kasi, hindi handa. Close na yung probation mo. Pagkataon maging handa. Yes. At ganun din yung ang katotohanan. Pag ang katotohanan ay dumating sa atin at hindi natin tinanggap, Christ come to you in truth. Ibig sabihin, ang espiritu ng katotohanan dumating at sabi ni Kristo, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, kung ang truth ay hindi natin tinanggap, hindi natin tinanggap si Kristo. Ibig sabihin, Christ come to us in the truth. Ibig sabihin, dumating ang Panginoon sa atin sa katotohanan. Kung nireject natin, ay that is coming as a thief. Kasi nireject mo si Kristo, dumating na siya sa iyo. Hindi mo tinanggap si Kristo. Yan po yung coming as a thief. So God... Alam po, Pastor Glenn, kung hindi nila tinatanggap si Jesus Christ bilang Savior niya, hindi natin masasabing tip yun Hindi masasabing pagnanakaw yun. Kasi ibinigay na sa'yo nagpakilala siya sa'yo. No. Parang iba yung... Pero may mga tao kasi na not aware that they have rejected already or that Christ come to them. Yan ang yan ang kasalanan sa banal na espiritu na walang kapatawaran. Kasi reject nila ang odyok ng espiritu na ito na yung katotohanan. Pero i-reject nila ang banal na espiritu na magliligtas sa kanila. Kaya hindi sila talaga maliligtas. Pero sa akin po, yung tip,
Yung tip na yan, yung pagnanakaw na yan, pwedeng gera talaga yan. Kasi maraming mamamatay sa gera na hindi handa, na hindi nakapaghanda. Compare naman doon sa mga tao na may faith, naniniwala na ligtas sila, may paghahanda. Kasi pag naggera naman po, ano naman yan good and bad yan, makakasama sa pag-oras mo na, sabi nga nila, di po ba? Yun ang ano din kumbaga, kung inabutan ka sa gera na yan, at ikaw namatay, at ikaw may dalang pananampalataya, at ikaw ligtas, silyado ka pa rin. Sa ibang pamamaraan po ang ano niya. Kaya nga sabi ko dati kila Sister Jo, natatakot sila sa pwedeng mangyari. Yun nga, yung prophecy pinag-aaralan. Kaya yung iba sa KB, inaayawan nila yung prophecy, natatakot sila. Kaya sabi ko sa kanila, nung huli po kami nag-Bible study last week, sabi ko, bakit, sabi ko, kung ipakikilala nyo ang Diyos, huwag doon sa paraan na matatakot yung tao. Kasi sabi ko, si Jesus Christ, pinakilala nila yung Ama, hindi mabagsik, hindi nakakatakot, kung hindi mapagmahal. Sabi ko ngayon, kung sinasabi niyo puro gaya, puro natatakot yung mga listener, kasi yung mga nagko-comment, natatakot sabi ko, dapat, ipaliwanag din ninyo yung plano ng Diyos para doon sa mga magtatagumpay. Para yung faith ka nila, pangahawakan nila. Sabi ko gayon. Kasi parang pag nag-i-introduce yung mga parusahan, ganito, ganyan. Parang napakabagsik ng Diyos natin. Tinatakot ang tao na kung hindi ganito. Mali may mali doon sa may mali sa pag-aaral. Kaya sabi ko gano'n, sabi ko gano'n. Teka muna, sabi ko gano'n, anong nakakatakot? Sabi ko, in-explain ko isa-isa. Sabi ko nga kay Sister Jo, ano nakakatakot ng Sister Jo? Kung naniniwala ka na ikaw ligtas, sabi ko sa kanya, at ikaw nakakatupad sa kalooban ng Diyos, at naniniwala kang ligtas ka, ano kayo natatakot mo? Sabi ko, mamatay ka man sa oras na yun, silyado ka na. Kasi ano ba nagsisild sa atin? Sino ba nagsisild sa atin? Katotohanan. Ang banal na espiritu ang nag-iingat sa atin. Ngayon, kung ikaw sa panahon na nagkaroon ng ganyan, yung gera na sinasabi na yan, o kung ano yung mga sinasabi na tatak-tatak na yan, sabi ko sa kanila, hindi ka pagbibila, pero kailangan mong bumili, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman nakakarumi ng banal na espiritu yan kung lagyan ka ng chip sa katawan mo o tatakan ka. Sabi ko sa kanya, ang nagpaparumi, yung ginagawa natin, hindi yung mga ikakabit na sa katawan mo. Although, templo ng Diyos yan. Pero, lahat ng bagay, sabi ko nga sa kanya, may pinapahintulutan niya ng Diyos, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, anong katatakot mo? Silyado ka na. Sabi ko gano'n, kasi once tanggapin mo ang banal na espiritu, silyado ka na. At hindi papayagan ng Diyos yun na ang kanyang mga dinala sa kanya ng Ama, mapapabayaan. Kahit si Kristo, sinabi niya yun lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay aking iningatan. Diba? Yung maliban doon sa isa na talagang nakalaan para ipagkanuno siya. Diba may mga ganyang passage si Jesus Christ? Kaya kung talagang ikaw inaring anak ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos na mawala sa Kanya. Hindi ka niya pababayaan. Kasi yun ang pangunawa ko doon sa ni Jesus Christ sa mga apostol niya. Yung nanalangin siya sa Ama na pabalik na siya. Na ipinapanalangin niya yung kanyang mga apostol makasama niya in the future. Diba? Pinalangin niya yan Sinabi niya doon, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, iingatan niya. Lahat ng inano sa kanya, iniingatan niya. Kaya pagka ikaw talaga, kung talagang totoo, at may banal na espiritu ka, silyado ka na kung tutuusin. At hindi ka papayagan ng Diyos na mawala ka sa kamay niya. Yun ang yan ang malinaw na ibinibigay sa akin na tawag na ito, nakapaliwanagan. Kasi sa totoo lang, may mga tanong talaga ako na pero na-amaze din naman ako kasi yung sagot, may pumapasok sa utak ko. Kaya totoo yung sabi ni Brother Sam, kahit di ka nga daw mag-aral, may mga explanation dyan na ikaw sa sarili mo magugulat na lang. Oo nga, parang gaganon ka. Oo nga, Oo. Tama naman ang reflection mo, Sister Iris, kanina doon sa marka. Kasi ang marka sa noo, sa utak mo yan. Ibig sabihin, hindi literal na imarka sa'yo kasi matatakot naman ang tao dyan. Bakit ka magpamarka dyan? Kaya natatakot ng mga tao. Akala
nila, pag kinabitan ng chips, sa Diablo na agad. Ang hindi nila naiintindihan, yung ginagawa mo, ang bantayan mo. Magaling din talaga yung ibang Decision. manligaw eh. Kung panliligaw kasi, panlilin lang yan kasi ma-divert yung isip natin na yung pag naniniwala ka na, may marka ka na. Kung ginagawa mo pa siya, may marka na sa kamay mo kasi ginawa mo eh. So yan po yung hindi na unawaan o naabot ng mga kapatiran natin na ang marka pala ay nasa desisyon natin at sa kapagawa natin. So kung may marka sa noo, yan ay desisyon mo. That is your decision to reject the truth, and then ginagawa mo whatever the mandates of the world ay ginagawa mo, may marka ka na. Kasi you are not following the instruction of the Lord. Katulad lang po dito sa mandate ng sanglibutan na naniniwala ka rin na mayroon siyang protection para sa virus. Naniniwala ka. So may marka ka dyan. Naniniwala ka eh. Tapos ginawa mo. So yan po ay halimbawa lamang ng pagtatatak na kung saan ay maniwala ka, may tatak ka sa ulo. Ngayon, Pastor, Pag ginawa mo na, i-twist mo ngayon siya naman. sa Diyos naman. Di ba? At tatak mo, kung naging silyado ka ng banal na espiritu, may magagawa. Yes. Di ba? Yes. Baliktarin mo ngayon yung senaryo. Di ba? Yeah. Kaya sabi ko, alam niyo, minsan yung mga, yung mga explain din ko minsan, medyo may din eh. May kalituhan din sa tao. Tsaka talagang yung iba, natatakot talaga. Dahil nga, yung explanation, ganyan yung mangyayari sa mundo. Hindi nila iniisip kung paano mo, dapat kasi ang pagpapakilala sa Diyos, loving, mapagmahal. Kasi ganun ang pakilala ni Jesus Christ sa Ama. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pero, kailangan tuparin mo to. Parang magulang natin, di ba? Pag hindi tayo sumunod sa magulang natin, napapalo tayo, napagsasalitaan tayo. Normal lang yon. Pero ang isang napaka-clear na nakita ko diyan sa pag-aaral ng sa pag-aaral natin. Napaka-clear talaga sa akin yung pag naselyohan ka ng Diyos na talagang may banal na espiritu ka sa katawan niya. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mawala sa kamay niya. Kasi kahit si Jesus Christ, sinabi niya yan na lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama, tinatanggap niya at iniingatan niya. Nasa Mateo, hindi lang ako palatandain sa verse. Okay, so maganda po yan na sa sunod na pagbalik natin, patuloy natin yung Revelation chapter 18. Kasi nandun po yung actually yung kalagayan na kung saan ay that is Babylonian era siya, pero kasama po siya sa pag-aaral natin kung ano po yung kahantungan ng Amerika in this prophecy. Kasi alam natin na God has purpose for every event that happens in our lives. At okay, salamat Sister Erin. Andito na si Erin nasa school. Kaya okay. Okay, so any last comment or reflection? Kung wala na, then we will be back tomorrow kung available kayo. Sister Lani, available ka ba bukas? Yes po. Okay. So ipatuloy po natin na maganda po ito kasi may mga part doon sa ating pag-aralan na talagang inihanda tayo ng Panginoon sa mga pangyayaring magaganap. Okay, so tayo po ay mag-closing prayer. Sister Irene, okay ka pa dyan? Mag-pray? Or may... Iba na lang din. Okay. Okay. So, any volunteer mag-closing prayer? Para po, tayo po ay manalangin. Okay, sige po. Thank you. Dakila namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Marami pong salamat, Ama, sa
pag-ibig na inyong ibinibigay sa amin, kapayapaan Ama, sa araw-araw. Salamat din po sa kaalaman at patuloy na pagtuturo ninyo sa amin upang maunawaan namin ang inyong prophecy at upang ito'y aming mapaghandaan. Turuan po kami kung paano namin ito mapaghahandaan, kung paano rin po namin ito i-deliver sa mga tao na hindi sila magkakaroon ng takot sa puso't isipan nila. Kung hindi, hanapin po nila kayo upang sila man po ay makasama sa inyong kaharian naman. Tulungan kami ng banal na espiritu na ito'y aming ma-share sa mga tao at maging kapakipakinabang po sa kanila ang mga aral ng Ama. Salamat po sa pagkakataong ito at salamat po sa paggamit ninyo kay Pastor Glenn upang ito'y ituro niya, ipaalam dahil ito ang inyong kalooban na malaman ng lahat ang inyong plano para sa sanlibutan Ama. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin at salamat din po sa patuloy na paghuhugas ninyo sa amin ng lagat dalam ni Jesucristo upang kami maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Thank you. Salamat po. Sister Bukas Lani, na- Sister Iris, bukas tayo magpatuloy. Amen. Salamat po. Tuloy Okay, natin bukas ang bye. topic. Bye. Salamat. Sister Iris, Thank you Sister po. Lan, attend kayo mamaya ha, sa pasitahan Opo. natin. Opo. Okay, Sila Sister bye-bye. Shirley at ang participants silang ano. Oo, si Brother Roger pala mamaya, no? Oo, oo. Oo, So sige. sila na ang mag-ano ng mga participants natin kasi baka hindi pa tayo makarating ba. May appointment kami right after this. Okay po. Okay, Sister AJ. Okay, let's go. Bye-bye. Thank you po. Salamat Okay, po. bye-bye. Okay.